Sino ang may mas katawa-tawang mga pagkakamali, si Bluey o Peppa Pig? Alamin natin ngayon. At syempre, Simulan natin kay Bluey. Kahit maganda ang sharing ito, may ilang maliit na pagkakamali sa animation. Ang sinehan sinapian. Sa pelikula episode, bumili sina Bandit, Bluey at Bingo ng popcorn at ticket. Pula ang pader ng sinehan at may dalawang poster na kitang-kita. Paglabas nila para kumuha ng popcorn, naging ube ang pader at nagbago lahat ng poster. Ibig mo bang sabihin, ang sinehang ito ay nag-remodel mag-isa at may sariling buhay? alam mo namang ang isang mahusay na salamangkero ay hindi kailanman ibinubunyag ang kanyang mga sikreto. Humanda kayo dahil pareho pa rin ang detalye ng refrigerator at karatulang $4 patunay na ito ang parehong lugar. Nakakatuwa, sa ikalawang eksena ay may lumitaw na karagdagang karatulang $4 sa loob ng refrigerator na wala naman dati. Simple lang ang sagot. Mga duwende. Ang mga laruan na nawawala sa Mochileros. Sa episode ng Mochileros, naalala ni na Bandit at Chili ang kabataan nila habang buhat sina Bluey at Bingo. Malapit sa mga paa ni Bandit at sa likod ng buntot ni Chili, makikita ang ilang laruan na nakakalat sa sahig. Ayos lang lahat hanggang dito. Pero sa susunod na eksena, biglang nawala ang mga laruan. Parang may kumuha o nagnakaw sa mga ito. Haba. Mukhang may nangumuha talaga dito. Ang mamabatik ni Bingo at Bluey ay nagbago. Sa episode ng Mochileros, normal pa rin ang mga batik ni Bingo nang lumabas si Bandit para bumili ng croissants. Isa sa ulo at isa sa likod. Pero nang ililabas ni Bandit ang kanyang pitaka, nagsanib ang mga batik at naging isa na lang. Kawawa naman si Bingo. Palagay ko, nahilo siya dahil sa anemia, kaya gumalaw ang mga batik niya. Pero pag lumayo ang kamera, nagkahiwalay ulit ang mga batik. Bukod dito, ang mga batik sa likod ni Bluey ay lading nag-iiba ng pwesto sa bawat eksena para may sariling buhay. Ang multong bangko sa poster. Sa poster, nainis si Frisky kay Tito Rath at nagpasya siyang kansilahin ang kasal. Lumayo siya para mapag-isa at nilapitan siya ni na Chili at mga bata para damayan. Habang lumalayo ang kamera, makikita ang bangko na may asong nakaupo at tila may kinakain. Ilang sandali pagkatapos, nang muling lumayo ang kuha, nawala na ng tuluyan ang bangko at ang aso. Para bang isa lang itong asong multo. Ang mansang lumilipat sa trampoline. Naglalaro sina Bluey, Bingo at Bandit sa trampoline. Sa isang iglap, nang tumalon si Bluey, ang mansa na dati sa likod niya ay lumitaw bigla sa tiyan niya. Parang ang mansa ay nagpasya ring tumalon kasama niya at napunta ito sa kanyang tiyan. Nakakaawa si Bluey, kailangan niya ng maayos na maintenance. Ang tape na nawawala sa Prutas na Paniki sa episode ng Prutas na Paniki, si Chili ay naglalagay ng tape sa kanyang hockey stick at mapapansin na ilang ulit na niyang nilagyan ito ng tape. Pero pagpasok ni Bluey sa eksena, biglang nawala ng tuluyan ang dilaw na tape. Nangyari ito bigla na parang kaya ni Chili magpawala ng mga bagay na parang isang mangkukulam. Ang mahiwagang paglilinis sa El Pastel de Pato. Isa sa mga pinaka-nakakatawang pagkakamali sa background ay makikita sa Pastel de Pato habang nagbe-bake si Bandit ng sikat na cake. Ang countertop sa likod niya ay magulo, puno ng harina, asukal at mga mangkok. Bigla, sa gitna ng eksena, kusang nalinis ang lahat. Kusang nalinis! Parang pitiklam ni Thanos. Hindi ko inakala na may multong ganoon ka matulungin dito sa bahay. O meron na ba? Pero paano naman ang mga pagkakamali sa Peppa Pig? Lahat tayo ay nag-uusap tungkol kay Bluey, pero may madilim ding bahagi si Peppa Pig. Kaya tara, halukayin natin ito. Mga karakter na dumudulas. Pagkatapos, may nangyaring awkward. Dumula si Peppa papunta kay George na parang naisabon ang sahig. Hindi pa sila kontento. Si Papa Pig at ang lolo ay dumudulas din habang nakaupo sa mga silya. Hindi sila naglalakad. At dito, kailangan talagang mag-pause. Tingnan mo mabuti ang eksena. May 2 pinggan na nakahain pero walang nakaupo doon. Kanino inihain yon? Sa mga multo sa harden? Walang nakakaalam. Ang kaduda-dudang ensalada. Ipinakikilala sa atin ang sikat na ensalada na gawa sa kamatis, letsugas at pipino ni Lolo. At si George, sa unang pagkakataon sa buhay niya, ay tama. Hindi yan ensalada! Isang kamatis na hinati sa gitna, isang piraso ng pipino, at isang dahon ng litsugas na walang dressing ay hindi ensalada. Ebidensya yan! Puro lungkot lang sa isang plato.
Ang nawawalon lalagyan. Bigla mong napansin na may kakaiba. Nawala ang tinidor ni tatay. Kaya, ang tanong ay, paano siya kakain? Parang mahika, biglang naglabas ng tinidor si Peppa mula sa bulsa niya. Parang naka-unlock ang walang katapusan inventaryo sa bulsa niya. Ang halos di napapansing pagkakamali. Heto na ang isa pang maganda. May anino ang kamatis. Pero nasa ibabaw, hindi sa ilalim. Hindi nakapatong sa mesa ang kamatis na ito. Lumulutang ito ng espiritual. Ang tinidor ay tumatagos sa mukha. Sa isa pang eksena, tinusok ni Peppa ang labi niya gamit ang tinidor. Bulok ang kamatis ni George. Ayaw ni George ng kamatis. Ngayon, nasaan ang pangalawang piraso sa plato niya? Nakain ba niya ito nang di niya namalayan? Itinago ba niya ito? Nawala na lang ba ito na parang bula? Gaya ng lahat ng bagay sa seryeng ito? Ang balitad na dinosaur. Hinili ni Lolo Pig kay George na tikman ng litsugas. Ngayon, ang litsugas ay isang dinosaur. Siyempre naman. Pero binaliktad ni Lolo ang dinosaur mula sa pananaw ni George. Para saan? Para hangaan niya? Para lituhin siya? Para pahiyain siya? Palit ng episode. Naglalagay si Papa ng larawan. Pumunta tayo sa susunod na episode at si Papa Pig ay nagbabasa ng diaryo na puro guhit lang ang teksto. Sa sumunod na eksena, biglang nawala ang diaryo. Hindi niya ito iniwan, tiniklop o itinapon. Basta siyang umalis. Maling pagkakalagay ng mga gamit. Sabi ni Papa Pig, kailangan niya ng metro at lapis. Ang kahon ng mga gamit ay nasa harap lang ng sofa. Kitang-kita, imposibleng hindi mapansin. At kahit ganon, inabot pa rin ni Papa Pig sa harap na parang nasa likod niya ang kahon. Baka gumalaw mag-isa ang sofa o si Papa Pig ay di alam kung saang dimensyon siya nakatira. Mga pahon na nagbabago ng dami. Ngayon, kailangan niya ng martilyo. Tinitingnan natin ang pader. 5 pako. Cut! Tumingin ulit tayo. 4 na pako. Isa pang cut. 5 pako ulit. Hindi kasing bilis magbago ang implasyon gaya ng mga pako sa bahay na ito. Larawan na bigla nawawala. At pansinin nyo ito. Ang larawan na nakasabit sa itaas at kaliwa ng sopa ay tuluyang nawala. Hindi ito nahulog o nabasag ni gumalaw. Basta na lang itong nawala. Ang kakaibang butas sa pader. Si Papa Pig ay nagtanggal ng isang pako at biglang may 10 ladrilyo na nahulog mula sa pader. 10! Isang pako lang! Si Daddy Pig ay nagtanggal ng isang bloke na perpektong nabuo. Parang piraso ng Lego. Pero sa sahig, may mga piraso ng sirang ladrilyo. Kaya, saan galing ang mga yon? Isang ganap na misteryo. Sa halip na gamitin ang bloking meron na siya, nagdala si Papa Pig ng 17 ladrilyo kahit 10 lang ang kailangan para takpan ang butas. Hindi natin alam kung masama lang talaga ang pagkakagawa o sadyang hindi pumasa si Papa Pig sa matematika noong siya ay nag-aaral. Ang pisika ng plaster at pintura. Ang cluster ay nagsisimulang kumalat ng mahiwaga kahit sa mga lugar na hindi naman natin nakita na nadaanan. At mas malala pa, parang kumakalat ito sa sahig, para bang isa itong buhay na nilalang. Nakakatuwang isipin, ang pintura ay gumagana ayon sa normal na pisika. Milagros ang paglilinis at recycled na pako. Nilinis ni Papa Pig ang bahay hanggang sobrang linis. At heto ang isang nakakatuwang detalye. Ibinabalik niya ulit ang parehong pako na tinanggal niya. Dahil parang mahika, 5 pako na naman ang nakikita. Laging handa si Mama Pig. Sa wakas, lumitaw si Mama Pig na may martilyo at pako sa kamay. Walang toolbox malapit. Konklusyon, laging handa si Mama Pig. Martilyo, pako at walang handang pasensya para makasama si Papa Pig. Kaya, sino may pinaka-absurdong mga pagkakamali? Si Peppa Pig ba na sira ang realidad? O si Bluey na gumagalaw ang mga batik? Iwanan ang inyong sagot sa mga komento.